Araw yun ng Lunes kung saan abala ang mag-amang Lino at Joey's ay pinapatayong lumihan. Puno naman ng kuryosidad ang mga tao habang nakatingin sa kanilang ginagawa ng mga oras na yon. Maliban sa mag-ama, katukatulong din nila ang matalik na kaibigan ng binata na si Benji. Patapos na sana ang tatlo sa kanilang ginagawa nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumigil muna tayo sa ating ginagawa. Mababasa tayo eh. Mahirap ang magkasakit. Mukhang hindi rin kagad titigil ang ulan. Sige po tay, ituloy na lang natin ang ginagawa natin bukas. Hapon na rin naman eh. Ay sayang naman. Matatapos na sana ang ginagawa natin eh. Kainis naman ang ulan na to. Wala tayong magagawa. Agahan na lang natin bukas para bago tumanghali matapos na natin ang ginagawa natin. Sige, agahan ko na lang bukas. Pwede bang makihiram muna ng pera? Pambili lang ng bigas. Oo ba? Okay na ba to? Oo, salamat ah. Kapag natapos na tayo rito, sa akin babayaran ng buo sa pagtulong mo, iho. Naku, salamat po Kalino. Kailangan ko talagang kumita ngayon eh. Ako lang kasi ang inaasahan sa amin. May 1 oras din bago tumila ang ulan. Tsaka lang sila nakauwi sa kanilang bahay. Ang pamilya ni Joey ay nakatira sa isang maliit na bayan sa Batangas. Ang namayapang ina talaga ang taga roon, samantalang ang kanyang ama ay galing pa sa malayong probinsya. Kaya nagkakilala ang kanyang mga magulang dahil sa klase ng trabaho ng ama sa construction. Malimit silang idestino sa iba't ibang lugar hanggang makarating siya ng Batangas. Saktong piyesta noon, kasama ang mga katrabaho, namiesta sila sa mga taga roon. At isa sa mga bahay na napunta nila ay bahay ng ina ni Joey. Doon nag-umpisa ang pagkakaibigan ng mga magulang na nauwi sa pag-iibigan. Sa kasamaang palad, bata pa lamang si Joey na magkasakit ang ina at sumakabilang buhay. Ang ama ni Joey na si Lino ay mula sa hanay ng mga antingero sa kanilang probinsya. Dahil sa kagustuhan na maiba ang takbo ng buhay, sinuway niya ang kanyang ama at tinupad ang pangarap. Matagal na panahon din bago siya umuwi sa kanilang probinsya. Yun din ang unang beses na makikita ng anak ang kanyang lolo. Habang naroon silang mag-ama, nagkaroon ng pagkakataon si Joey na makilala ang pamilyang pinagmulan. Noon din nagka-interes ang binata na magkaroon ng sariling mutya, katulad ng sa kanyang lolo at mga tiyuhin. Hindi naman tumutol ang kanyang ama sa kagustuhan niya. Isang pagsubok ang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Ang makuha ang natatanging mutya ng saging na tuwing Biyernes at sa bagong buwan lamang masusumpungan. Naghanap ng puno ng saging na may usbong na nakaharap sa silangan noon si Joey. Naghintay lamang ng hating gabi ang binata bago ibinuka ang petal ng saging at sa kanya hinintay na mahulog ang mutya mula roon. Mapalad ang taong may tanga ng mutya ng saging dahil tiyak na mabango sa mga nakapaligid, lalo na sa mga kababaihan. Magiging maswerte rin sa negosyo, trabaho, pampamo at pangontra sa iba't ibang karamdaman. Mabisa rin ito laban sa mga iba't ibang elemento. Dahil sa taglay na mutya, nagkaroon ng lakas ng loob si Joey na pasukin ang pagnenegosyo ng lumihan. Kinabukasan, kasama ang ama, muli nilang binalikan ang trabahong naiwan. Naabutan na nila doon si Benji na ngumiti pa sa kanila. Oh, kanina ka pa ba, Benji? Hindi po, Kalino. Halos magkakasunod lang po tayo. Hindi mo na kami hinintay. Nag-umpisa ka na agad. Oo, kaya nga inagahan ko ng punte para makapag-umpisa ka agad. Baka kasi abuti na naman tayo ng ulan katulad kahapon eh. Oo nga. Teka lang ha, diyan muna kayong dalawa. Pupuntahan ko lang yung mga ipinagawa kong lamesa. Sige po tay, para mga upuan na lang sa susunod. Sino nga pala ang kukunin mong tauhan dito sa tinatayo mong lumihan? Tayo lang munang dalawa. Hindi ko pa kasi kayang magbayad ng mga tao eh. Ha? 10 lamesa yung pinapagawa mo. Kakayanin ba natin magsilbi kapag napuno ng customer to? Pansamantala lang naman eh. Hindi pa nga natin alam kung papatok ba ang lumihan ko eh.
Sa bagay nga, madali namang magdagdag ng mga tauhan kung sakali. Nang bumalik si Lino, sakay na siya ng truck na nagdi-deliver. Karga ang mga lamesang ipinagawa nila. Palibas ay maagang nakatapos sina Joey sa kanilang ginagawa. Tulong-tulong na nilang ibinaba ang mga lamesa at saka inayos. O yan, kumpleto na ang mga lamesa mo, Joey. Hintay na lamang natin matapos yung mga upuan. Oo nga, Tay. Kailan po kaya nila maide-deliver yung mga upuan? Matatapos na rin nila ngayong araw eh. Baka bukas i-deliver na rin nila dito. Excited na rin kasi ako mag-umpisa eh. May kukunin ka bang cook o ikaw na rin ang magluluto? Mas gusto ko pong ako mismo ang magluluto para alam ko ang timpla na nais ko. Yung mga serbidora? Kami na rin po muna ni Benji ang bahala. Medyo malaki na po kasi ang nailalabas kong pera eh. Tsaka na lang po ako kukuha ng serbidora kapag kumikita na. Sana naman ay pumatok yung lumihan mo, anak. Marami ka rin kasing kakompetensya eh. Ang kagandahan lang, ikaw lamang ang may lumihan dito sa lugar natin. Huwag ka mag-alala, Tay. Masarap ako magluto. Yun ang ipinagmamalaki ko. Tsaka iba-iba ang timpla ng lumihan. Sa lasa naman nagkakatalo eh. May tiwala naman ako magtatagumpay ka sa pinasok mong negosyo. Nang makumpleto ang mga lamesa at upuan, inihanda na lahat ni Joey ang mga gamit. Namili niya rin siya ng mga lulutuin para sa kanyang espesyal na lumi. Minabuti rin ni Joey na pakiusapan ng pare sa kanilang simbahan. Gusto niyang mapabendisyonan muna ang kanyang lumihan bago magsimula. Kinabukasan, maagang naging abala ang magkaibigan. Nakaluto na sila at si Benji naman ang nag-asikaso sa ihahain sa lamesa. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin ang pare para magbendisyon. Paikot na inumpisahan sa loob ang pagbibendisyon ng pare hanggang sa labas ng lumihan. Nang makatapos, pinakain muna nila ito bago umalis. Pati na rin ang mga taong saksi sa pagbubukas ng kanyang bagong lumihan ay imbitado rin. Masaya mga tao sa pagbubukas ng lumihan mo. Mukhang papatok nga ito. Sana nga po, Tay. Medyo kinakabahan pa nga ako eh. Lagi mong tatandaan, lagi lang ako nandito para suportahan ka. Alam ko naman po yun. Mula pa noon, lagi na kayong nandyan. Sayang nga lang. Maagang kinuha sa atin ang inay mo. Sana nakikita niya kung anong narating mo ngayon. Kung nasan man po ang inay, tiyak na masaya niya tayong pinagmamasdan. Makikisabat nga po sa inyong pag-uusap. Joey, kung magdadagdag ka nga pala ng mga tauhan, magsabi ka lang ha. May mga kakilala kasi ako eh. Sige, sasabihan na lang kita kapag kailangan na natin. Pansamantala eh. Ako na munang bahala sa pagsisilbi sa mga customer. Kayang-kaya ko naman yun eh. Salamat, pre. Malaking pasasalamat ko talaga kasi nandiyan kayo ni Tatay. Naging maganda ang simula ng negosyong itinayo ni Joey. Sa bawat araw ay dumarami ang kanilang nagiging customer. Madalas ay mga babae. Napansin naman yun ni Benji. Minsan kasi, madalas ang hanapin ng mga ito ay ang binata. Alam mo, nagtataka lang ako sa'yo. Bakit na naman? Halata kasing malapit sa'yo yung mga nagiging customer natin mga babae. Ano bang sekreto mo? Iba na ang magandang lalaki. Nagbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Kung sa bagay, mas pogi ka nga kasi sa akin. Kaso wala ka pa naman nagiging nobya kahit isa. Masyado ka naman kasing torpe. Huwag kang maingay dyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Kapag may nakilala akong babae, ipapakilala kita para magkaroon ka na ng nobya. Aba, mas matanda ka pa sa akin eh. Nakakaya naman ikaw pa maghanap para sa akin. Alisin mo nga yung hiya-hiya mo. Walang mangyayari sa'yo kung babagal-bagal ka. Naging maayos naman ang takbo ng negosyo ng binata. Dahil doon, kumuha na siya ng mga serbidora na makakatulong nila. Hindi na rin kasi nila kinakaya kapag dagsa ang mga kumakain. Si Lino naman ay dumadalaw minsan sa isang linggo. Hindi na rin kasi umuwi ang magkaibigan. May araw kasi na inaabot din ng gabi ang dating ng mga customer nila. Alam mo ba pare, meron akong nabalitaan na may mag-inang dayo daw dito sa atin.
Saan daw sila galing? Mula daw sa malayong probinsya. Palibhasa, puro lang dito sa lumihan mo tayo umiikot. Wala na tuloy tayong nalalaman sa nangyayari sa labas. Kung di pa nabanggit ng pinsan ko yun, hindi ko malalaman. Hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon ng dayo dito sa atin eh. Merong bang espesyal sa mag-ina? Maganda raw kasi yung anak na dalaga. Ah, talaga? Oo, kakaiba daw ang taglay na ganda. Wala daw katulad sa mga kagandahan na narito sa lugar natin. Interesado ka bang makilala yung dayong dalaga? Kung makikilala ko ba eh. Tsaka kung sakali na magkakilala kami, baka hindi rin niya ako magustuhan. Bagamat hindi kagwapuhan si Joey, ang pagiging madiskarte niya sa buhay ang hinahangaan sa kanya ng mga kadalagahan. Malakas din kasi ang karisma niya sa babae. Baliwala naman yon sa binata. Focus muna kasi siya sa kanyang negosyong lumihan. Tsaka na lamang niya pagtutunan ng tungkol sa pagpasok sa isang relasyon. Nang araw na yon, may magandang balita ang nakarating sa kanya. Tiyak kasing lalakas lalo ang kanyang lumihan. Meron nga palang gaganapin na palaro sa 1 linggo dito sa atin. Aba, magandang balita yan ah. Baka sa bakanting lote malapit dito sa atin nila ilalagay. Kapag nagkataon, lalong lalakas ang lumihan natin. Tingnan mo nga naman ang swerte. Oo nga no. Kaya humanda ka sa pagdagsa ng mga customer natin. Pwede kayo makapanood. Minsan na kasi magkaroon ng palaro dito sa atin eh. Pwede ka naman manood. Basta wag mong iiwanan na walang tao sa kahera. Excited na tuloy ako. Ikaw ba? Manonood ka rin? Hindi ako interesado. Wala naman akong hilig sa mga palarong ganyan. Kaya lang ako masaya kasi nga madadagdagan ng customer natin. Matuloy na lumipas sa mga araw. Nagsimula na ring ayusin ang bakanting lote na pagdarausan ng palarong bayan. Hindi lamang ang lumihan ni Joey ang nakinabang, kundi maging ang mga residente sa lugar na yon. Tagaroon kasi ang kinuha nilang mga trabahador na kakatulungin sa pag-aayos sa lugar. Nagdagdag din ang mga paninda si Joey para sa araw ng nalalapit na pag-uumpisa ng palaro. Bukas na palang simula ng palaro. Kailangan maaga pa lang magbukas na tayo. Tama ka. Mas agahan dapat natin ang pagbubukas. Aabutin pala ng 10 araw ang palarong bayan na yun eh. Ayos yan. Kapag kumita tayo ng maganda, pwede na tayong magtayo ng panibagong pwesto sa ibang lugar. Magandang ideya nga yan. Bibilis ang pag-asenso mo. Kasama ka sa pag-asenso ko. Sabay-sabay tayong aangat. Salamat naman at gusto mong kasama ako sa pag-asenso mo. Ikaw ang gagawin kong tagapangasiwa kapag natuloy ako sa plano ko. Talaga? Salamat sa malaking tiwala mo sa akin. Makakaasa ka. Hindi kita bibiguin. Matagal na tayong magkaibigan. Kaya malaki ang tiwala ko sa iyo. Kinabukasan, maagang nagsidatingan ng mga tagapangasiwa ng palarong magaganap. Hindi naman nagtagal, dumating na rin ang mga lalahok sa palaro. Maraming klaseng laro ang gaganapin, kaya maraming imbitado na taga iba't ibang lugar. Maaga pa labang, dinagsana ng mga tao ang lumihan ni Joey na inabot hanggang gabi. Magandang kinita natin ngayong araw. Sana hanggang matapos ang palarong bayan mapanatili natin ang magandang pasok ng pera. Oo nga, magandang sinyalis to. Kasi Lunes ngayon. Magandang simula ng araw natin. Oo nga, sana mas malaki pa ang kita natin sa susunod na araw. Siya nga pala, meron akong sasabihin sa'yo. Tungkol saan ang sasabihin mo? Nagkita pala kami ng pinsan ko sa may palaruan. Inimbita ko na pumunta rito. Isasama daw niya yung sinasabi nilang dalagang dayo. Di mabuti, para makilala naman natin. Yun na nga nasa isip ko eh. Kailan daw sila pupunta dito? Sa susunod na lang daw. May iba pa kasi silang lakad eh. Naiintriga rin kasi akong makita ang dalagang dayo na yun. Minsan kasi, naririnig kong pinag-uusapan ng mga kumakain. Maladyosa nga daw talagang ganda. Sinabi mo pa, lalo na kapag malapitan. Muling lumipas sa mga araw. Mas dumami pa ang naging customer ng lumihan ni Joey. Pati ang mga nangangasiwa sa palaro nagpapadeliver na rin. Hindi kasi nila pwedeng iwanan ang kanilang pwesto.
Palibhas ay malapit sa kanila, hindi hirap ang mga serbidora niya sa pagdadala ng mga order. Napilitan na rin magdagdag ng serbidora si Joey para hindi naghihintay ang nasa lumihana. Pati ang tatay niya ay nagulat sa pagdagsa ng mga tao sa kainana nang minsang pumunta sa pwesto niya. Mukhang buenas ang pwesto mo rito, anak ah. Opo, tay. Hindi ko akalain na siswertehin ako dito. Anong plano mo kapag natapos na ang palarong yan? Bala ko pong magtayo ng isa pang lumihan sa ibang lugar. Makakaya mo bang pangasiwaan yun kung malayo dito? Kinausap ko na si Benji at ang pagkasunduan na po namin, kung sakali nga na matuloy ang plano ko, siya ang gagawin kong tagapamahala doon. O sige, ako na ang bahalang humanap ng lugar na sa tingin ko ay magandang magtayo. Oh, ayan na pala si Benji. Naubos na ba ang dala nyo sa palaruan, Benji? Oo naman, may umorder pa nga eh, kaya babalik pa uli ako dun. Marami rin ang kumakain dito kanina. Kita mo naman ngayon, halos okupado pa ang mga lamesa natin. Dahil naging maganda ang naging benta nila ng mga nagdaang araw, natansya ni Joey na may sapat na siyang puhunan sa itatayong lumihana. Hanggang nang sumunod na araw, tiyempo na naman siya ulit ang pinsan ni Benji. Isinama niya ang dalawa upang ipakilala sa kaibigan. Pre, nandito ng pinsan ko. Kasama niya sinasabi ko sa yung dalaga. Aba, maganda nga pala. Sinabi ko naman sa iyo eh. Bigyan mo sila ng makakain para matikman nila ang ating lomi. Baka bumalik pa ang mga yan kapag nasarapan sa timpla ko. Masusunod ang utos mo, boss. Huwag mo nga akong matawag na boss. Nakakahiya sa mga nakakarinig eh. Bakit ka naman mahiya? Ikaw naman talaga ang boss dito. Kapag ikaw ang kausap ko, huwag mo akong tawaging boss. Sige, sabi mo eh. Uy, napansin ko. Simpleng sumusulyap sa iyo kasama ng pinsan ko. Mukhang ikaw ang kursunada. Napansin ko din naman yon. Pero huwag ka maingay dyan. Baka marinig nila. Sige, aasikasuhin ko muna sila. Nang palis na ang pinsan ni Benji, pasimpleng sinulyapan ni Joey ang magandang dalaga. Mula nang masilayan niya ang kakaibang ganda nito, lihim na siyang humanga rito. Nakabuo kaagad siya ng plano na isang araw ay magpapasama siya kay Benji sa bahay nito. Nang matapos na ang palaro, tinuos na ng binata ang kinita sa 10 araw na yon. Kailangan makausap niya ang ama para maumpisa na ang planong pagpapatayo ng isa pang lumihana. Anak, maganda ang lugar na nakita ko. Dating may umuupa na hindi makabayad ng renta, kaya pinalis ng may-ari. Mabuti naman po at mabilis kayong nakahanap. Dati kasing karinderya, kaya linis na lamang ang kailangan. Sakto pala. Narinig mo ba, Benji, ang sabi ng tatay? Oo, kinakabahan lang ako eh. Kasi hindi ko pa alam magpatakbo ng ganitong negosyo eh. Tapos ipagkakatiwala mo na kagad sa akin. Nandito naman ako. Aalalayan kita. Malaki ang tiwala ko sa iyo na kaya mo rin. Lakasan lang ng loob yan. Sige na nga, basta nandiyan ka lang sa likod ko. Pero bago ako makipag-usap dun, pwede bang samahan mo muna ako? Akit ka naman ng ligaw doon sa dalagang maganda? Ligaw ka naman agad. Siyempre magpapakilala muna. Pati na rin sa nanay niya. Hindi na nagsayang ng panahon na magkaibigan na. Agad silang nagpunta sa bahay ng mag-inang Dayo. Medyo may kalayuan din ang bahay ng mga ito at halos nasa boundary na ng kabilang baryo. Maayos naman silang hinarap ng mag-ina. Halos inabot din sila ng 1 oras sa pagkipagkwentuhan. Walang kamalay-malay si Joey na sa pakikipagkilala niya sa mag-inang Dayo, ang siyang magiging mitsa ng kanyang kalbaryo sa darating na hinaharap. Mukhang mabait naman yung nanay, di ba? Oo, pero huwag ka masyado magtitiwala. Hindi pa natin sila gaano kakilala. Bakit mo naman nasabi yan? Samantalang dati atat kang makilala ko yung babae. Hindi ba sinabi sa'yo kung saan probinsya sila galing? Ang sabi lang Bisaya daw ang lahi nila. May kumakalat kasing balita dito na kaya sila umalis sa kanilang probinsya, aswang ang mga yan. Kailan ko lang din nalaman Hindi na uso ang aswang ngayon. Kwento lang yun. Ano ko ba? Paalala lang naman yun sa akin.
Salamat sa pag-aalala. Siya nga pala, kailangan ko nang makausap yung may-ari ng rerentahan kong kainan. Sasama ba ako sa'yo? Oo naman, kailangan mong sumama. Ikaw nga mangangasiwa doon kapag nagbukas tayo eh. Kaya dapat kaharap ka rin. Agad nilang pinuntahan ang nasabing pwesto. Kinausap ni Joey ang may-ari. Nagkasundo naman sila sa magiging renta na nakasaad sa kontrata. Kinabukasan din, ipinalinis niya yun. Dinala na rin nila ang mga gamit na kakailanganin para makapagbukas na. Palibas ay malapit lamang ito sa katayan ng baka at gayon din sa palengke. Hindi mahirap para sa kanila ang pamimili. Ipinasya naman ni Joey na pumunta sa palengke para bumili ng ibang gamit na kakailanganin nila sa pagluluto. Aksidenteng nagkita sila na mag-inang Dayo. Agad nilang pinuntahan ang nasabing pwesto. Kinausap ni Joey ang may-ari. Nagkasundo naman sila sa magiging renta na nakasaad sa kontrata. Kinabukasan din, ipinalinis niya yun. Dinala na rin nila ang mga gamit na kakailanganin para makapagbukas na. Palibas ay malapit lamang ito sa katayan ng baka at gayon din sa palengke. Hindi mahirap para sa kanila ang pamimili. Ipinasya naman ni Joey na pumunta sa palengke para bumili ng iba pang gamit na kailangan nila sa pagluluto. Aksidenteng nagkita sila na mag-inang Dayo. Nandito rin po pala kayo para mamalengke. Oo, nagpasama nga kami sa pinsan ni Benji kasi hindi pa namin kabisado ang lugar na to. Meron nga po pala akong bubuksan na lumihan dyan sa tapat. Baka gusto nyong kumain kung pupunta uli kayo dito sa palengke. Opo nga, Nay. Natikman ko na kasi ang lomi ni Joey. Masarap nga. Minsan kasi isinama ko ng pinsan ni Benji sa isang pwesto niya sa malapit na pinagdausan ng palarong pambayan. Hayaan mo. Basta magawi kami dito ay kakain kami dyan. Gusto ko rin matikman ng lomi mo. Aasahan ko po kayo. Itinuro lang ni Joey sa kaibigan kung paano ang dapat gawin sa pagpapatakbo ng lumihana. Mabilis namang nakuha ni Benji ang mga dapat gawin. Natuwa naman si Benji sa tiwalang ibinigay sa kanya ng kaibigan. Hindi rin niya inaasahang maganda magiging benepisyo sa kanya nito bilang tagapamahala sa lumihan nito. Patuloy pa rin namang tinatangkilik ng mga tao ang unang pwesto ni Joey. Kapag maaga siyang nagsasara sa hapon, pumapasyal naman siya sa bahay ni Annie. Aba, saan ba lakad ang aking binata? Nakaporma ka. Sa bahay po ni na Annie. Umakit ka na ba ng ligaw sa dalagang yon? Opo, Tay. Unang kita ko pa lang po sa kanya tinamaan na ako. Aba, mukhang nakatagpo ka rin ng babaeng nagpatibok sa puso mo. Magbabaka sakali lang po, Tay, kung magugustuhan din ako. Alam ko maraming babaeng napapaibig sa'yo, anak. Masyado ka lamang mapili. Hindi ko nga po alam, Tay, kung anong karismang meron ng babaeng yun. Unang kita ko pa lang, nabighani na ako sa kanya. Ay, ilang taon na bang babaeng balak mong ligawan? Nasa 23 na daw po. Ayos yan, bata pa pala eh. Tiyak magkakaroon ako ng maraming apo kapag nagkatuluyan kayo. Sana po magdilang anghel kayo. Hindi naman nagtagal sa kanyang paniligaw si Joey. Naging nobya niya si Annie. Ang nanay naman nito, parang hindi sang-ayon na magkaroon ng katipan ng anak dahil dayo lamang sila doon. Nagangamba ang matandang babae na baka isang araw ay iwan din niya ang anak nito. Ayaw niyang mangyari sa anak na mabigo sa unang pag-ibig. Makakaasa po kayo na hindi ko pa iiyakin si Annie. Ay, sana nga wag mong lolokohin ang anak ko. Dahil kung hindi, ako ang makakalaban mo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po lolokohin ang anak nyo. Siya lang po ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Mabuti naman kung ganon. Sige, maiwan ko muna kayo. Medyo kinabahan ako sa sinabi ng nanay mo. Nasaktan din kasi siya dati noon sa tatay ko, kaya siguro sobra siyang nag-aalala ngayon sa akin. Ganun ba? Iba naman ako sa tatay mo eh. Alam ko naman yun eh. Nag-iisang anak din ako, kaya naiintindihan ko kahit papano ang damdamin ng inay mo. Lalo't babae ka.
Walang magulang na nais masaktan ng anak. Kaya nga wag mo kong paiiyakin sa huli ha. Oo, pangako yan. Dahil sa sayang nararamdaman, hindi na nila namalayan ng oras. Kahit ayaw pa sana, nagpaalam na rin si Joey na uuwi dahil malapit nang maghating gabi. Habang pauwi, laman pa rin ang isip niya ang dalaga, maging ang nanay nito. Sumasagi din sa kanyang isip ang naging reaksyon nito. Buo na sa isipan na patunayan pa sa mga susunod na araw ang malinis niyang intensyon para kay Annie. Lumipas ang mga araw, lalong naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Maging ang relasyon nila ni Annie ay naging maayos din. Habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang minamahal ang dalaga. Tuluyan na rin niyang nakuha ang loob ng ina nito. Naging maganda rin ang patakbo ni Benji sa isa pang lumihan ni Joey. Kaya lalo nag-uumapaw sa kaligayahan ng binata. Isang hapon, dumating si Mang Lino. Bakas pa sa mukha nito ang pag-aalala. Ibinalita sa kanya nito na may nakita raw isang malaking asong gumagala sa duluhan ng baryo. Pinaghihinalaan ng mga taga roon na isa itong aswang. Hinabol daw ito ng mga nakakita, subalit nawala na lamang daw bigla nang pumasok sa may kawayanan. Naku tay, meron pa bang aswang ngayon? Totoo sila anak. Hindi ko lang tiyak kung talagang aswang ang nakita nila. Akala ko sa malalayong lugar at liblib na probinsya lang sila naroon. Kahit saan, pwede silang mapadpad. Lalo na kapag merong iniiwasan. Hindi po kaya maapektuhan ang lumihan ko dahil sa balitang yan? Sana naman hindi. Pero mabuti na rin yung nag-iingat. At saka iwasan mo magpagabi dito sa lumihan mo. Kung sakali po na totoo sila, sino kaya sila? Naku, mahirap magbintang. Pero madalas, mga dayo sila. Lahat po ba ng aswang ay pumapatay ng tao? Oo, kasi laman ng tao at dugo ang gusto nila. Paborito nilang biktimahin ay mga buntis. Biglang kinabahan si Joey dahil sa mga tinura ng kanyang ama. Bigla tuloy niyang naalalang mag-ina. Sana naman huwag mapagbintangan ng mga ito na aswang dahil sa pagiging dayo. Kapag nagkataon, mauunsami pa ang kanyang pag-ibig sa babaeng dayo. Agad niyang pinuntahan si Benji upang ipaalam ang kumakalat na balita. Napasyal ka. Kung itatanong mo ang takbo ng negosyo mo dito, naku, magandang nagiging pasok ng kita. Hindi yun ang sadya ko. Pero syempre, kukumustahin ko din yun. Siguro tungkol kay Annie, no? Hindi tungkol sa kanya. May ibinalita kasi sa akin si tatay. Ha, magandang balita siguro yan Sige nga, ano ba yun? Meron daw nakitang tila aswang. Sabi ng mga nakatira sa duluhan ng baryo natin. Hinabol pa nga raw nila, kaya lang biglang nakalayo. Narinig ko nga rin ang tungkol sa balitang yan. Kasamang tiyuhin ko sa mga magpapatrolye. Hindi ko nga maiwasan na mag-alala kila Annie. Baka mamaya kasi mapagbintangan sila dahil sa mga dayo lang sila sa lugar natin. Hindi naman siguro nila sasaktan ng mag-ina nang wala silang ebidensya. Tingin ko nga mababait sila at marunong makisama. Ayon na rin sa kwento ng pinsan ko, wala naman daw kakaiba sa mag-ina. Babalaan ko na rin siguro sila. Kailangan din nilang mag-ingat. Dahil malapit sa lugar nila yung kung saan nakita yung aswang. Baka sila ang mabiktima nito. Hindi na tuloy na wala kay Joey ang pag-aalala. Dahil din sa balitang yon, maaga na siya nagsasara ng lumihan niya para makauwi na maaga ang mga tauhan niya. Naging dahilan din yon para maging madalas ang pagdalaw niya sa mag-ina. Kaharap niya ng mga oras na yon si Kalidia. Pinaalalahanan din niya ito tungkol sa gumagala na aswang. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi kami gagalawin ng aswang na yon. Ho? Bakit nyo naman po nasabi ang bagay na yan? Alam ko kasi kung paano siya lalabanan. May mga alam akong pangontra sa kanila na natutunan ko sa aming probinsya. Mabuti naman po kung ganun. Pero mag-iingat pa rin po kayo. Oo, iho. Doble na ang pag-iingat namin ngayon.
Lalo't may aswang palang gumagala sa baryo na to. May mga tao nga rin pong tumutugis sa aswang na yon. Sabi, sa gabi lang daw ito nambibiktima. Mag-iingat ka rin, iho. Malayo pa naman ang uuwian mo. Pasensya ka na rin kung hindi ka namin pwedeng patulugin dito sa aming bahay, ha? Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Lalong lumakas ang ugong-ugong na balita sa kanilang baryo. Bagamat malakas pa rin naman ang benta ng lumihan ni Joey. Pagsapit naman ng gabi, madalang nang may tao sa labas. Sa lumihan pa rin naman natutulog ang binata. Nang gabing yun, dumating ang kanyang ama para samahan siya. Hindi rin kasi maiwasan ng kanyang ama na mag-alala, lalo't wala si Benji para samahan siya. Napag-usapan din lang mag-ama ang tungkol sa plano niyang pag-aalok ng kasal kay Annie. Sigurado ka na ba? Ilang buwan pa lang naman ang relasyon nyo. Sigurado na po ako. Pwede niyo po ba akong samahan mamanhikan? O kailan mo balak mamanhikan? Kung pwede po, bukas na bukas din. Oo, sige. Wala naman akong tutol dyan. Nasa tamang edad ka na rin naman. Kaya binibigay ko na sa iyong basbas ko. Salamat po, Tay. Basta para sa kaligayahan mo, asahan mong pagsuporta ko sa iyo. Hindi nga lang po ganap ang kaligayahan ko dahil sa balitang may aswang sa lugar natin. Huwag mo nang alalahanin ang aswang na yon. Hindi ka naman niya masasaktan dahil may tangan kang mutya. Oo nga po pala, Tay. Baka sa pagkakataong to, magamit ko na yung mutya ko. Natuloy ang pamamanhikan ng mag-ama. Sumang-ayon naman sa lahat ng sinabi nila si Lydia. Ganon din ang mag-ama sa mga kondisyones ng mag-ina. Bago matapos ang araw na yon, napagkasunduan nila ang petsa ng pag-iisang dibdib ng dalawa. Sa kabila ng masayang pakikiharap ni Lydia sa mag-ama, merong agam-agam sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng pangamba, pero handa siyang isantabi ang sariling kapakanan alang-alang sa kaligayahan ng anak. Simula ngayon, balayan ang itatawag ko sa iyo. Oo naman. Ikaw naman, Joey. Alagaan at pakamahalin mo ang anak ko, ha? Opo. Salamat po at pumayag kayo na maikasal kami ng anak nyo. Masakit man na mawalay sa akin si Annie. Pero para sa kanyang ikaliligaya, handa akong magparaya. Kung gano'n wala na siguro tayo nakalagtaan na pag-usapan. Kung meron man siguro, hayaan na lang natin ang mga bata magpasya. Total kasal naman nila yan Opo, pero ipapaalam pa rin po namin sa inyo kung sakaling meron man kaming baguhin o idagdag na detalye. Mabuti kung ganon. Malaking bagay sa aming mga magulang na isali nyo sa plano at preparasyon nyo sa inyong kasal. Nang makaalis ang mag-ama, nag-usap naman silang mag-ina. Sinabi ni Lydia sa anak na huwag siya magkakamaling sabihin kay Joey ang tunay niyang pagkatao. Dahilan nito na wala na silang pwedeng lipatang lugar na mananatiling lihim kung ano siya. Nangako naman si Annie sa ina na walang sino man ang makakalam nito. Panghahawakan ko ang sinabi mo, anak. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, inay. Mananatiling lihim ang inyong katauhan. Kahit pakasal na kami ni Joey, hindi ko po kayo ipapahamak. Kung sakali mang dumating ang panahon na matuklasan ni Joey ang aking lihim, mapipilitan akong iwanan ka at magpakaalayo-layo para hindi ka madamay. Nay, ayoko pong magkalayo tayo. Ayoko din, anak. Kaya lang anong magagawa natin kung mismo ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para maghiwalay tayo? Tigilan niyo na po kasi ang pangangaswang, inay. Baka mamaya mapatay pa kayo. Gustuhin ko man tumigil. Hindi ko na rin magagawa. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Kung alam mo lang ang paghihirap ko. Naging madamdamin man ang pag-uusap ng mag-ina. Nanatiling matatag ang kalooban ni Lydia. Alam niyang sobrang nasaktan ang anak sa pagkawala ng ama. Kaya't natatakot din ito na matulad siya sa kanyang ama.
Namatay ang kanyang asawa nang may mabiktimang isang buntis. Kaya tinugis siya ng mga nakakita sa nangyari. Nagawa pa nitong makauwi para isalin ang perlas na itim sa kanya bago pa nalagutan ng hininga. Sa kabilang dako naman, pinag-usapan na ng mag-ama ang tungkol sa kasalang magaganap. Kumpleto na rin ang lahat ng mga kailangan. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sumapit ang araw ng kasal. Dahil may sapat na pera naman si Joey, sa isang resort ito ginanap. Binabati ko kayo mga anak. Maraming salamat po, Tay. Ingatan mo at pakamahalin ng anak ko, ha? Opo, Nay. Makakaasa po kayo. Pumasyal na lang kayo sa bahay kapag may bakante kayong oras. Asahan niyo pong lagi namin kayong dadalawin. O paano? Naghihintay na sa inyong sasakyan nyo para ihatid kayo sa lugar na inyong pulot gata. Sige po. Ikaw naman, Ani. Sumunod ka sa asawa mo. Alam niya kung ano ang makakabuti sa'yo. Opo, Inay. Paano po? Aalis na po kami. Kumuway pa ang bagong kasal sa mga dumalo bago sumakay sa naghihintay na sasakyan. Naging maayos naman ang isang linggong pagsasama ng dalawa. Pareho pa nilang hinuhuli ang ugali ng bawat isa. Katulad na lamang na dahil hindi marunong magluto si Ani, ang asawa muna ang nagluluto ng pagkain nila. Wala namang masabi si Joey pagdating sa kalinisan ng bahay ang asawa. Pagkatapos nga ng 2 linggo, balik na sa lumihan si Joey na pinamahala muna niya pansamantala sa kanyang ama. Minsan, nagyaya si Ani sa asawa na dalawin ng ina. Namimiss na raw kasi niya ito. Agad namang pumayag si Joey. Pero pagdating nila doon, hindi nila inabutan ang matandang babae. San kaya nagpunta si nanay? Nagtanong na ako sa kapitbahay eh. Kahapon pa raw nakasara itong bahay. Wala ka bang alam na pwede niyang puntahan? Wala eh. Di ba dayo nga lang kami dito? Ang pinsan lang ni Benji ang kakilala ko dito. Saan naman kaya natin siya hahanapin? Pumasok muna tayo sa bahay. Baka maya-maya dumating na rin ang inay. Mabuti na lamang may sariling susi si Ani, kaya nakapasok sila sa bahay. May kalahating oras na rin ang nakakalipas nang dumating ang ina ni Ani. Nay, saan po kayo galing? Kanina pa po kami naghihintay sa inyo. Nag-alala na ako sa iyo, Nay. Sabi kasi ng kapitbahay natin kahapon pa raw kayo hindi nakikita eh. May pinuntahan lang akong kababayan natin. Ginabi lang ako ng uwi. Kanina naman maaga akong umalis. May mga dala po kami dito, mga dilata at bigas para hindi na kayo mamalengke. Salamat naman at napasyal kayo. Namiss na din kita eh. Hindi ba't sabi namin papasyalan namin kayo? Mamaya na kayo umuwi ha. Magkwentuhan muna tayo. Matagal din sila nagkwentuhan. Nang malapit ng lumubog ang araw, ay nagpaalam na ang mag-asawa. Nagtataka man si Ani kung saan nanggaling ang ina, pero hindi na rin siya nag-usisa pa. Ayaw niya kasi magtanong ng kaharap ang asawa. Plano niyang bumalik ulit nang hindi kasama si Joey. May palagi kasi siyang may itinatago ang ina at kailangan niya itong makausap ng masinsinan. Kinabukasan, maagang gumayak ang mag-asawa para pumunta sa lumihana. Habang nag-aalmusal, may naalalang itanong si Joey sa asawa. Sabi mo nun, wala kayong kakilala dito. Bakit sabi ni nanay galing siya sa kababayan niyo kahapon? Siguro may nakita siyang kakilala namin sa probinsya. Mabuti nga yun na meron na siyang kakilala na pwede niyang pasyalan para hindi siya mainip. Oo nga, syempre talagang nalulungkot yun. Nasanay kasi siya na lagi kaming magkasama eh. Sana makumbinsi mo si inay na pumisa na sa atin. Wala namang problema sa akin eh. Kakausapin ko ulit ang inay kapag dinalaw ko siya. Sa kabilang lumihan sila nagtungo na mag-asawa. Plano kasing kausapin ni Joey ang kaibigan. Dinat na naman nila si Benji sa tindahan. Kakwentuhan nito ang ilang serbidora na maagang pumasok. Pumasok naman sa pinakakusina si Ani. Hinayaan niya muna mag-usap ang magkaibigan. Buti napasyal kayo dito mag-asawa.
Isinama ko na rin si Annie para hindi siya mainip sa bahay. Lagi na lang kasi siyang nagkukulong eh. Hindi niyo ba kasama ang biyanan niyo sa bahay? Gusto ko sana, kaso hindi namin mapilit na pumisan na sa amin eh. Baka kasi nahihiya sa'yo. Baka nga. Kaya lang kasi hindi ko maiwasan na hindi rin mag-alala. Lalo't mag-isa lang siya sa bahay. Tapos may gumagala pang aswang. Huwag ka mag-alala. Papupuntahin ko yung pinsan ko para tignan-tignan ang biyanan mo. Salamat pareha. Malaking tulong ang gagawin mo. Habang abala noon si Joey sa kanyang lumihaan, biglang dumating ang kanyang ama na si Lino. Ibinalita nito ang tungkol sa aswang na gumagala sa kanilang baryo. Umaalikid daw umano ito sa bahay ng isa niyang kasamahan sa trabaho. Buntis daw kasi ang asawa nito. Mabuti na nga lang daw at hindi pa sila nakakatulog. Kaya nagtawag siya ng mga kapitbahay, sa kanila ito hinabol. Nangyari ito sa kabilang baryo. Hindi kaya iisa lang ang aswang? Yun din ang naiisip ko. Baka lumipat muna ng ibang lugar dahil alam niyang meron nagpapatrolya dito sa atin. Tiyak na babalikan niya ang buntis na yun. Yun nga na pag-usapan namin eh. Kailangan magbantay kami sa bahay nila tuwing gabi. Gusto kong sumama sa inyo, Tay. Sige, pumunta ka na mamayang gabi. Hihintayin kita sa bahay. Umanap ka lamang na makakasama si Annie habang wala ka. Sasabihin ko rin sa biyanan ko na mag-iingat siya, lalo na sa gabi. Wala din siyang kasama sa bahay niya eh. O sige na, ituloy mo ng ginagawa mo. Aalis na rin muna ako. Gusto ko lang ibalita yun sa'yo. Bago niya itinuloy ang ginagawa, kinausap muna niya ang asawa. Sinabi niya ang tungkol sa napag-usapan nila ng ama. Halatang nabigla si Annie sa narinig. Napansin naman yun ni Joey. Niyakap niya ang asawa at sinabing huwag matakot. Sasama ako kay na tatay mamayang gabi. Kailangan daw bantayan na yung bahay ng kasamahan niya sa trabaho. May nakita daw na malaking aso doon na umaaligid. Huwag ka nang sumama. Natatakot akong mag-isa eh. Pasasamahan muna kita sa isa nating serbidora. Kailangang mapatay na yun para hindi na makabiktima pa. Bakit kailangan mo pa akong pasamahan? Pwede naman muna akong umuwi kay nanay. O sige, para hindi ko na rin siya inaalala. Hindi na. Kaya ko naman umuwing mag-isa dun eh. Maaga pa naman. Kapag nandoon ka na, isara niyong mabuti ang pinto ng mga bintana ha. Oo, ako nang bahala. Nagpaalam na si Annie sa asawa para umuwi sa bahay ng nanay niya. Pagdating napansin kagad niyang sarado na ang buong bahay. Hindi rin niya nadatna ng kanyang ina. Gusto sana niyang hanapin ito pero pagtingin niya sa labas ng bintana, kalat na ang dilim. Minabuti niyang maghintay na lamang. Naging kainip-inip ang mga sandali. Hindi na rin niya namalayan na makakatulog siya sa sofa. Naalimpungatan na lamang siya na makarinig ng malakas na kalabog sa may kusina. Ang kanyang ina na ang dumating. Napansin niyang hirap ito sa paglalakad. Nay, saan po kayo galing? Annie, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang asawa mo? Kasama po siya ni tatay. May babantayan daw silang buntis na inaaligiran ng malaking aso doon. Mabuti at hindi nila ako napuruhan, anak. Nadaplisan ako ng sibat na kawayan ng mga humabol sa akin. Nay, kailan ba kayo titigil? Tignan niyo nga yung nangyari sa inyo. Hindi ko makayang pigilan ang sarili ko, anak. Hindi ko rin naman mailuwa ang perlas na itim na isinalin sa akin ng yumao mong ama. Natatandaan niyo ba kung sino ang mga humabol sa inyo? Parang ang isa sa kanila'y pamilyar sa akin. Mabilis kasi kung tumakbo nung nadaplisan ako sa braso. Hindi sila titigil hanggat hindi kayo nahuhuli. Pues, mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa mahuli nila ako. Hindi niya kayang pigilan ng ina. Ganito rin ang kanyang ama nung nabubuhay pa. Hindi na niya tinulungan ang ina. Alam niyang kaya nitong gamutin ang sariling sugat. Umuwi na siya sa kanilang bahay. Dinatnan niyang natutulog pa ang asawa. Marahan ang bawat kilos niya para hindi ito magising. Tiyak niyang napuyat ito ng gabing yun.
Mataas na ang araw nang magising si Joey. Nagulat pa siya nang makitang nakauwi na pala ang asawa. Nandito ka na pala. Ang akala ko, doon ka muna titigil sa nanay mo hanggat may binabantayan kami. Babalik na lang ako doon tuwing hapon. Totoo nga yung malaking aso na nakita nila. Kita rin ang dalawa kong matay. Swerte lang na nakaligtas siya ng masibat ng isa naming kasama. Kailangan nyo mag-ingat ha. Hindi basta-basta ang tinutugis nyo. Oo naman. Ayaw ko ring mapahamak ako. Lalo't may asawa na ako. Umiiyak na yumakap si Annie sa asawa. Ipiniramdam niyang mahal na mahal niya ito. Gumanta rin ang yakap si Joey sa kanya, saka dinampian ng halik sa noo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Walang palatanda ang may panganib pang nakaamba sa buntis na binantayan ni na Joey. Hanggang sa makapanganak yun. Wala pa bang pag-asa na maging tatay na rin ako? Pasasaan din magkakaanak rin tayo. Huwag kang mainip. Sa bagay, mag-iisang taon pa lang naman tayong kasal. Naiinggit ka lang ata sa iba na buntis na ang asawa Hindi naman. Nasasabik lang ako na may tumawag na sa akin na tatay. O siya, pupunta muna ako sa palengke ha. Wala na kasi tayong stock na ulam Sasamahan na kita para makadaan din ako sa lumihan. Gusto ko rin kausapin si Benji. Magkasamang umalis ang mag-asawa para pumunta ng palengke. Tumiretso si Annie sa pamilihan. Si Joey naman ay tumuloy sa kanyang lumihan. Ikinuwento niya sa kaibigan ng mga naganap na pangyayari ng mga nakaraang araw. Hindi rin makapaniwala si Benji sa balitang narinig. Nang matapos sa pamamalengke, dinaanan na lamang ni Annie ang asawa. Isang araw, naisipang muling bisitahin ni Annie ang ina. Masaya naman ito nang makita siya at sa kanyang mga pasalubong. Pasensya ka na inay ha. Masyado kasi kaming naging abala sa lumihan ng mga nakaraang araw. Ngayon lang ako nagroon ng pagkakataong bisitahin ka. Naiintindihan naman kita. Tsaka magaling na rin ang sugat ko. Mabuti pa kaya lumayo na tayo dito inay. Natatakot kasi ako na baka mabuko nila kayo Ako lang dapat ang lumayo at hindi ikaw. Pero nay, hahanapin ka ng asawa mo. Paano kung isang araw ay matsyempohan ka ng mga tumutugis sa'yo? Kung sakaling dumating man ang pagkakataong yun, sisiguraduhin ko na may mabibiktima ako sa kanila. Bago pa man ako mapatay. Nay, huwag niyo nang hintayin na mapahamak pa kayo. Sana naman po ay makinig kayo sa akin. Hindi na rin nagtagal si Annie sa bahay ng ina. Habang pauwi, hindi niya maiwasan na makaramdam ng takot at lungkot. Baka kasi isang araw ay mangyari ang kinatatakutan niya. Hanggang makauwi tuloy, mabigat ang kanyang dalahin sa dibdib. Pinilit na lamang niyang maging masigla sa harapan ng asawa. Kumusta ang inay mo? Ayos naman siya. Hayaan mo. Kapag hindi tayo masyadong abala dito, madalas tayong pupunta doon. Tinatanong ka nga din niya bakit hindi raw kita kasama? Sinabi ko na lang na marami kang ginagawa. Mabuti na lamang, hindi na halata ni Joey na may mabigat siyang dinadala. Ilang sandali lang, nagtatawanan na sila dahil sa mga biro sa isa't isa. Sa kabila ng masaya nilang pagsasama, hindi pa rin mawala-wala ang agam-agam sa puso niya. Baka kapag nabunyag ang lihim ng kanyang ina, pati siya ay mapagbintangan ng asawa na aswang. Galing nga pala si tatay dito. Gusto niya sumama ulit ako sa kanya mamayang gabi. Saan daw kayo pupunta? Pabilog na kasi ang buwan. Yun daw ang panahon na lumalabas ang mga aswang. Kailangan na daw naming magpatrolya ulit. Ganun ba? Akala ko napaslang nyo na dahil tumigil na kayo sa pagpapatrolya. Hindi nga napatay. Kaya may palagay silang sasalakay uli. Isa pa, baka gaganti yon dahil nasugatan nga siya. Mag-iingat ka ha. Hindi biro ang kalaban nyo. Marami naman kaming magkakasama. Hindi na namin paliligtasin yon sakaling bumalik ang aswang. Lingid kay Annie. Mula nang masugatan ng ina, mas lalo itong naging agresibo.
Gusto nitong makaganti sa mga taong tumutugis dito. Nang gabing yon, bigo ang grupo ni na Joey na mahuli ang aswang. Lumipas ang ilang araw. Kabilugan na muli ng buwan ng gabing yon. Maagang sinundo ni Joey ang kanyang tatay. Kailangan na raw kasi nilang magpatrolya. Sinamantala naman ni Annie ang pagkakataong yun na tumalilis para puntahan ang ina. Gusto niyang makasigurong hindi aalis ng bahay ang ina. Subalit nang makarating siya sa bahay, ay wala na nga ito. Magkahalong takot at kaba ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Hanggang sa sumapit ang hating gabi, may naramdaman siyang humahangos papasok ng bahay. Nakita niya ang inang duguan at may malalim na sugat. Agad siyang lumapit at umiiyak na yumakap rito. Naghihinga doon na ito ng mga oras na yon. Awang-awa siyang pinagmamasdan ito. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin para matapos na ang paghihirap nito. Iniluwa nito ang itim na perlas at saka ipinasa nito sa kanya. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Ang iwan mo ko ng tuluyan, Inay. Palibhas ay madaling araw na noon, kaya wala pang gising sa mga bahay na kanyang nadaanan. Kaya sigurado siyang walang nakapansin sa kanya. Wala pa si Joey nang dumating siya sa bahay. Agad niyang hinubad ang damit na nabahira ng dugo matapos yakapin ang ina. Umaga na nang nakauwi si Joey. Hindi na sila nakapag-usap sa pagod. Agad itong nakatulog sa pagkakahilata sa sopang kahoy. Kailangan hindi ako mapansin ni Joey na mugto ang aking mga mata. Kailangan kong magpakatatag ngayong wala na si nanay. Tanghali na nang magising si Joey. Napansin din ng asawa ang suot nitong damit. May punit pa at madumi. Kahit alam na niya ang nangyari, nagkunwari na lamang si Annie na walang alam. Napahaba ang tulog ko. Hindi na nga kita ginising para lumipat sa kama. Alam ko kasing napagod ka at napuyat kagabi. Pasensya ka na kung basta na lang ako humiga dito kanina. Hindi man lang kita nakausap kahit sandali. Hindi ko rin namalayang nakatulog na pala ako eh. Ano bang nangyari? Napunit pa yung damit mo at ang dumi pa oh. Nakasagupa na namin yung malaking asong gumagala. Halos lagpas na nga ng hating gabi na yun eh. Anong nangyari? Hindi pala madaling kalaban yun. Kaya matagal ang naging pagtugis. Mabilis pa ngang nakatakbo eh. Natakasan naman pala kayo eh. Oo, pero nakakatiyak kaming mamamatay na din yun. Paano naman kayo nakakasiguro? Marami siyang tama at malaki ang sugat sa may tiyan. Tumutulo pa nga ang dugo habang papatakas na eh. At may lason yung itak na ginamit sa kanya. Lihim man siyang nangungulila sa pagkawala ng kanyang ina. Kasabay noon ang galit sa taong pumatay dito. Hindi niya alam kung paano ipaghihiganti ang ina kung isa sa naging dahilan ng pagkamatay nito ay ang asawa niya mismo. Nagpasa siyang maging kalmado sa kabila na nangyari. Ayaw niyang matulad sa kanyang mga magulang. Palagay ko naman matatahimik na itong lugar natin. Oo, wala nang gagambala sa mga taga rito maging sa ibang lugar. Puwera na lang kung may kasamahan pa yon. Baka naman wala na. Sana nga. Apektado na rin kasi ang lumihan natin eh. Wala pa sa plano ni Annie ang maghiganti. Masyado pang maaga para dito. Masakit man sa kanyang kalooban ang nangyari sa kanyang ina. Minabuti niyang manahimik muna pasamantala. Balik na ulit sa normal ang buhay ng mga taga roon. Patuloy namang namayagpag ang negosyong itinayo ni Joey. Halos isang buwan na rin ang nakalipas mula na mangyari ang trahedya. Nagtataka si Joey sa asawa. Bakit hindi nito dinadalaw ang ina? Bakit hindi natin dalawin si nanay? Matagal na rin tayong hindi nakakapunta sa kanya. Kasi hindi ko agad nasabi sa'yo. Nagpaalam siya sa akin nang huling magkausap kami. Umalis ang inay? Bakit daw? Sasama na daw siya dun sa kababayan na sinabi niyang pinuntahan niya nung minsang dinalaw natin siya. Noong bang hindi natin siya dinatnan sa bahay? Akala ko ba ayaw kanyang iwanan?
Ang dahilan niya sa akin, namimiss na daw niya yung lugar namin. Makakaya mo bang matagal kayong hindi magkita? Kailangan ko talagang kayanin. Hindi ko naman siya mapigilan nung nagkausap kami. Hindi sanay magsinungaling si Annie. Pero kailangan niyang gawin ang lahat para mapagtakpan lamang ang nangyari sa ina. Mabilis na lumipas sa mga araw. Parati pa rin siyang binabagabag ng pagkamatay ng ina. Nakabuo na rin siya ng plano kung paano makakaganti sa mga taong pumatay rito. May naisip na rin siyang paraan upang hindi maghinala sa kanya ang asawa. Mahirap din pala ang malayo kay nanay. Papayagan mo ba ako kung umuwi ako minsan sa aming probinsya, Joey? Akala ko ba kaya mo nang magkalayo kayo ng nanay mo? Hindi naman ako magtatagal eh. Gusto ko lang matiyak kung ayos lang bang lagay ni inay doon. Naiintindihan naman kita. Pero paano ko? May magulang ka rin. Siguro naman alam mong pakiramdam ng malayo sa kanila. Kung papayagan ba kita, mga gaano ka katagal dun? Siguro 1 linggo o higit pa. Kailan mo ba balak umuwi sa probinsya nyo? Baka sa Makalawa na. Pwede ba akong sumama sa'yo? Wag na. Baka mapabayaan mo lang ang negosyo mo dito eh. Baka pagbalik mo bagsak na ito. Sabagay, tama ka dyan. Sige, papayagan na kita. Nakaplano na ang gagawin ni Annie sakaling umalis siya. Hindi naman totoong uuwi siya sa kanilang probinsya dahil sa kanyang ina. Hahanap siya ng pansamantalang titigilan sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Sa kanya uumpisa ng pagganti sa mga taong may atraso sa kanya. Alam niyang marami ang sangkot. Pero ang mahalaga sa kanya, kahit isa lamang sa mga yon ang kanyang mapatay ay sapat na. Habang hindi pa ako umaalis, tutulungan muna kita sa negosyo mo. Di ba sabi mo humina ang pasok ng pera sa'yo? Tila napabayaan na ni Benji. Oo nga, hindi ko rin alam kung anong dahilan eh. Baka naman may iba nang ginagawa ang kaibigan mo na hindi mo alam. Aalamin ko nga ang nangyayari. Baka kasi may problema na hindi sinasabi sa akin si Benji. Baka naman sa sobrang pagtitiwala mo, hindi mo alam niloloko ka na pala. Matalik na kaibigan ko si Benji. Hindi niya magagawang lokohin ako. Kailan mo siya balak kumprontahin? Bukas ko na siya pupuntahan. Kinabukasan maagang umalis si Joey para kausapin ang kaibigan. Ngunit pagdating sa pwesto, mga tauhan lamang ang naroon. Napag-alaman niya sa mga ito na madalas wala si Benji roon. Hindi naman masabi ng mga ito kung saan ito nagpupunta. Hindi naman nagtagal, dumating na rin ang kaibigan. Halata ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siya. Bigla kaya tayong napasugod dito. May problema ba? Sinadya ko talagang pumunta na walang abiso. Ha? Bakit naman? Halika muna sa pinaka-opisina. Gusto ko makapag-usap tayo ng walang makakarinig. Ano bang mahalaga natin pag-uusapan? Maupo ka muna. Kaya ako nagpunta dito para alamin ang dahilan kung bakit humina ang pasok ng pera galing dito. Kuwan kasi. Bakit hindi mo maipaliwanag? Patawarin mo ko, Joey. Nagkaroon kasi ako ng nobya. Anong kinalaman ng nobya mo sa mga nangyayari dito? Mahinaw naman ang pag-uusap ng dalawa. Napag-alaman ni Joey na nabuntis ng kaibigan ng nobya. Kaya suportado niya ito pati na rin ang buong pamilya. Ang pera sa lumihan niya ang ibinibigay ng kaibigan sa mga ito. Napatungo na lamang si Benji pagkatapos dahil sa matinding hiya. Si Joey naman tumiing mga anyo habang nakakuyom ang kamao. Sa huli nagpasya si Joey na tanggalin na ang kaibigan. Nakikiusap pa ito sa kanya pero buo na ang desisyon niya. Buo na ang pasya ko. Sinayang mo ang tiwala ko sa'yo. Pasensya ka na. Hindi ko naman nakalain na mapapasubo ko sa relasyong pinasok ko. Bakit naman pati ang pamilya niya kailangan mong suportahan? Pinagbantaan kasi ako ng tatay. Natakot naman ako. Ang mali sa ginawa mo,
Pinakialaman mo ang perang hindi naman sa'yo. Dapat nakipag-usap ka muna sa akin. Hindi yung nangahas ka kagad na pagnakawan ako. Napatungo na lamang si Benji. Hindi nito magawang salubungin ang tingin sa kanya ng kaibigan. Alam niyang malaking kasalanan ang nagawa niya rito. Balak naman niyang isauli ang perang nakuha niya rito. Pero hindi niya akalain na mabubuko siya kaagad. Walang magawa kundi lisanin niya ang lumihan. Pinulong naman ni Joey ang mga tauhan pagkaalis ng kaibigan. Sinabi niya sa mga ito na siya muna ang mga ngasiwa sa pwestong pinabayaan ni Benji. Tinuruan muna ni Joey ang isa niyang mapagkakatiwalaang tauhan bago umalis. Nang makauwi na, dinatnan niya ang asawang abala sa paglilinis ng bahay. Nandyan ka na pala. Ano, kumusta naman ang naging pag-uusap niyo ng kaibigan mo? Tama ang hinala mo. Hindi ko inaasahan na lolokohin niya ako. Anong ginawa niya? Yung perang kinikita dun sa lumihan, ibinibigay niya pala dun sa kanyang nobya. Yan na nga bang sinasabi ko eh, yung sobra kang tiwala. Tapos sa bandang huli, ikaw pang lolokohin. Ang mabigat pa dito, nabuntis niya ang babae. At dahil dito, pinagbantaan pa siya ng mga magulang nito. Paanong pagbabanta? Kailangan daw pati sila, kailangan suportahan ni Benji. Kung hindi daw, may masamang mangyayari sa kanya at sa nobya niya. Baka ang akala nila kay Benji yung lumihan. Ganun na nga, kaya pinaalis ko na siya. Anong sabi niya? Humingi naman ng dispensa at nangako namang babayaran unti-unti kapag nakahanap ng bagong trabaho. Eh paano na ngayon? Sino nang mangangasiwa doon? Ako muna. Hahatiin ko ang panahon sa 2 pwesto. Napagkasunduan ng mag-asawa na si Joey muna sa kabila habang wala pang nakukuhang kapalit si Benji. Sumang-ayon naman si Annie sa suhestyon ng asawa. Kaya naman ipinagpaliban niya muna ang kunwaring pag-alis. Makalipas naman ng halos 1 buwan ay nanumbalik na ang sigla ng lumihan. Si Annie naman ay nagplano na sa gagawin niyang paghihiganti. Sasamantalahin niya ang gabing wala si Joey, kaya kapag sumasapit na ang gabi ay lumalabas siya upang maghanap ng posibleng sangkot sa pagkawala ng kanyang yumaong ina. Isang umaga dumaan sa kanyang pwesto si Joey. Gusto lamang mangamusta kung maayos ba niyang napapatakbo ang negosyo. Mukhang buenas ka rin sa negosyo ah. Dami mong customer. Natuto lang naman ako sa iyo eh. Pwede ka na palang maging permanente dyan para focus na lang ako sa kabila. Pwede nga yun para hindi na tayo kukuha ng papalit kay Benji. Naku, lalo tayong hindi magkakaanak niyan. Palagi tayong magkalayo. Parang buntis na nga ako eh. Ha? Kung ganun magiging tatay na pala ako? Ayos yan! Huwag ka munang magsaya. Hinala pa lang naman ang sa akin eh. Sana totoo na yan. Kung gaano katuwa si Joey, siya namang hinagpis ni Annie. Ayaw niya talagang magkaanak. Iniisip niya kasing matutulad lang sa kanila ng mga magulang niya ang magiging buhay nito. Minabuti niyang pakiramdaman muna ang sarili kung sigurado ngang buntis na siya. Kung sakali man totoo, hindi naman ito magiging hadlang sa mga plano niya. Ano man ang mangyari, kailangan panindigan niya ang kanyang desisyon. Sasabihin ko na lang sa'yo kung sigurado ng buntis nga ako kapag tuluyan na akong hindi dinatnan. Basta, umaasa ako na magiging tatay na rin ako. Kung nawalan ka ng kaibigan, may kapalit naman na mas higit sa kanya kung sakali. Oo nga. Tiyak matutuwa din si tatay kapag nalaman niyang magkakaapo na siya. Huwag mo munang sasabihin. Hayaan mong makasigurado muna tayo. Sige, walang problema. Lalo akong gaganahan sa pag-aasikaso ng ating negosyo ngayon. Pero kaya mo bang mag-isa dito nang malayo ako sa'yo? Oo naman. Wala nang gagambala sa akin dito eh. Kahit minsanan mo na lang akong dalawin dito para mas higit mo pang maasikaso ang lumihan mo doon at ako nang bahala dito. Palibhas ay wala naman siyang kasama sa bahay. Malaya niyang may sasagawa ang mga plano niya. Kinagabihan, nang matansya niyang patulog na ang mga tao, lumabas na siya ng bahay.
Nakiramdam muna siya. Saka binaybay niya ang kasukalan para hindi siya makita ng mga tao kung sakaling may gising pa. Nang mapadaan siya sa isang kubo, may naamoy siyang tila napakasarap na pagkain. Natiyak niyang may buntis doon. Kaya daan-daan siyang pumasok sa silong nito. Tahimik sa loob. Kaya nagpasa siyang atakihin ang babaeng mahimbing na natutulog. Nagising naman ang asawa ng babae at nagulat siya. Kaya hindi niya naisakatuparan ang kanyang balak. Bigla siyang tumalon sa mababang hagdan at mabilis na tumakbong palayo. Kinabukasan ay nakikiramdam siya kung may lalabas na balita tungkol sa nangyari ng nagdaang gabi. Pero nanatiling tahimik ang mga tao. Ay, salamat at walang balita sa ginawa ko kagabi. Kung hindi, maaalarma na naman ang mga tao. Magiging delikado na ako kapag nagkataon. Aba, si Benji itong paparating ah. Ikaw lang ba nandito, Annie? Oh, bakit ka nandito? Hindi ba't pinaalis ka na ni Joey? Kaya lang naman ako pumunta rito para iabot ang kaunting perang naipon ko. Para sa paunang bayad sa perang nakuha ko. Mabuti naman at naisipan mo pang magbayad. Nangako kasi akong babayaran ko siya sakaling makahanap ako ng trabaho. Nagsisisi talaga ako sa nagawa ko. Kumusta ka naman ngayon, yung nobya mo? Pinalaya siya nang hindi ko na sila mabigyan ng pera. Nakatira kami sa isang kubo ngayon. Mabuti at hindi ka binanikan nang wala ka nang maibigay. Hindi naman. Sinabi lang na huwag kong pababayaan ang anak nila. Nagpapasalamat din ako dahil may napasukan akong trabaho. Kaya nakakaipon din ako kahit papano. Matutuwa si Joey kapag nalaman niyang may pauna ka ng bayad sa kanya. Nahihiya talaga ako sa ginawa ko. Lalo na kay Joey. Pinagkatiwalaan niya ako. Pero hindi ko inaasang darating ako sa puntong pati ang pera sa kaha pag-iinteresan ko. Sige, ibibigay ko tong pera kay Joey kapag nagawi siya dito. Siya na kasing namamahala sa pwestong iniwan mo eh. Naisip ni Annie, hindi kaya yung kubong pinuntahan niya kagabi ang kubong sinasabi ni Benji. Nagplano siya nga hanap na mabibiktima. Kaya kinagabihan lumabas na naman siya. Pero pinili niyang wag nang balikan ang buntis sa kubo. Humanap na siya ng ibang bibiktimahin hanggang makatagpo siya ng isang lalaking nakahandusay sa kalasingan. Matagumpay niyang naisakatuparan ang kanyang plano. Kahit hindi niya tiyak kung isa ito sa mga pumaslang sa kanyang ina. Umuwi siyang masaya. Kaya kinabukasan ay maaga niyang inasikaso ang kanilang lumihana. Bigla namang dumating ang kanyang biyenana. Napasyal po kayo, Itay. Oo, nabalitaan ko kasi kay Joey nang minsan kami magkausap na ikaw nang mamamahala dito at siya doon naman sa pwestong iniwanan ni Benji. Kung ganon, alam niyo na din palang pinaalis niya si Benji. Oo, nalulungkot nga ako na malaman ko eh. Matalik pa naman sila magkaibigan. Nagpunta nga po pala siya dito nung isang araw. May dalang paunang bayad sa nakuha niyang pera sa kita ng lumihan. Mabuti kahit papano may hiya pang natitira sa kanya. Siguro po, isinasaalang-alang pa rin niya ang pagkakaibigan nila ng asawa ko. Bueno, wala ka ba namang nagiging problema sa pagpapalakad ng lumihan na ito? Pati na sa mga tauhan niyo. Wala naman po, mabait naman silang lahat. Tsaka natutunan ko na rin po kung paano patakbuhin ang negosyong ito. Mabuti naman kung ganon. Sa wakas may katuwang na rin ang anak ko. Natuwa naman si Annie sa pagdalaw ng biyenana. Lihim siyang napangiti nang hindi nito itanong kung magkakapo na siya. Hindi muna siya umalis kinagabihan. Mananatili muna siyang tahimik. Makalipas ang ilang linggo, naramdaman niyang tila may kumikislot sa kanyang sinapupunan. Halo ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Hindi niya gustong manahin ang kanyang magiging anak, ang lahing kanyang pinagmulan. Lahi ng mga aswang. Gusto niyang lumaking normal na tao lamang ito. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Pumasyal dito si Benji at nagbigay ng paunang bayad sa perang nakuha sa kaha mo. Aba, mabuti naman at naisipan niyang magbayad. Kahit hindi lahat ng kanyang kinuha. Meron pa akong isang balita sa'yo. Hulaan mo. Pinag-iisip mo pa ako ha.
Sige na, sabihin mo na kung ano yun. Hindi naman ako manghuhula eh. Magkaka-baby na tayo. Sa wakas, magiging tatay na ako. Pwede ko nang ipagmalaki kay tatay to. At tiyak matutuwa din yun kapag nalaman niyang magiging lolo na rin siya. Oo, pwede na. Pero huwag kang mag-alala. Kahit wala akong kasama dito, kaya kong alagaan ang katawan ko at ang dinadala ko. Kailangan sigurong kumuha tayo ng mag-aalaga sa'yo habang lumalaki ang tiyan mo. Wag na. Kaya ko nang pangalagaan ang sarili ko. Walang pagsidla ng saya si Joey sa magandang balita ng asawa. Lalo siyang naging inspirado sa kanyang negosyo. Swerte niyang itinuring ang pinagbubuntis ng asawa. Samantala sumithi naman ang pagnanasa ni Annie na muling makakain ng laman ng tao. Kaya isang gabing hindi niya mapigilan ang sarili. Humanap siya na mabibiktima. Pero sa malayong lugar siya pumunta. Nagawa man niya ang mga bagay ng lihim sa kanyang asawa, pero hindi pa rin sapat ang mga naging biktima niya. Gusto niyang panindigan ang pangako sa ina, kaya hindi siya titigil kahit tumalaki na ang kanyang tiyana. Mabilis na lumipas ang mga araw at kapansin-pansin na rin ang paglaki ng kanyang tiyana. Madalas namang siyang dinadalaw ng asawa sa pag-aalalang malaglag ang kanyang dinadala. Isang araw na nandoon si Joey, sinabihan siya nitong doon muna ito mamamalagi upang mabantayan siya. Wala naman siyang nagawa para tutulan ito. Baka naman mapabayaan mo ang isa mong lumihan kung nandito ka. Hindi yan. Nasa isip ko nga na ibigay muna kay Itay ang pamamahala sa isa nating lumihan. Para lagi lang akong nasa tabi mo. Mabuti pa kausapin mo muna ang Itay sa bagay na yan. Tiyak namang papayag yun. Nag-aalala lang naman ako na baka puro tauhan mo na lang ang naiiwan sa lumihan. Hindi malabong mangyari ulit yung ginawa ni Benji. Kung sa bagay may punto ka dyan. Mahirap na kasi kapag wala ka doon, kaya habang hindi pa pumapayag si tatay, doon ka muna pansamantala. Sige, ganun na lang ang gagawin natin. Basta iingatan mo ang magiging anak natin, ha? Nagkasundo silang mag-asawa sa naging usapan. Labis namang natuwa si Annie dahil sa naging desisyon ng asawa. Hindi niya minamadali ang balak, kaya normal na naman ang kanilang sitwasyon. Madalas din siyang dalawin ng kanyang benana. Kailan kaya lalabas ang aking magiging apo? Huwag kayong mainip, Itay. 3 buwan na lang po masisilayan nyo na rin po ang apo nyo. Excited na kasi talaga ako Ganon din po si Joey Nag-usap nga pala kami ni Joey. Pahig naman ako sa sinasabi niya. Mas maigi kasing kasama kanya sa lahat ng oras. Sabi ko po kasi huwag niyang ipagkatiwala sa iba yung pwesto niya doon. Baka matulad lang nung si Benji pang nangangasiwa. Oo nga. Kaya nga po hindi ako pumayag na dumito agad siya hanggat hindi niya kayo nakakausap. Huwag ka mag-alala. May aasikasuhin lang ako tapos papalitan ko na sa salumihan niya para magkasama na kayo. Muli na namang bumalik si Benji para mag-abot uli ng pera. Hindi kasi niya maibigay ng diretso kay Joey dahil nahihiya pa rin siyang humarap. Kailan manganganak ang asawa mo, Benji? Kabuwanan niya na. Kinausap ko nga yung mga kakilala ko na magpatrolya malapit sa amin Bakit naman kailangan yung pang magbantay sa gabi? Natatakot kasi ako na baka siya na ang susunod na mabiktima ng aswang. Pati ikaw mag-iingat ka rin. Mga katulad niyo kasi ang gustong-gusto ng mga aswang Sa palagay mo ba may aswang pa rin? Oo, kasi nung nasa 3 buwan pa lamang ang tiyan niya, may biglang pumasok na malaking aso sa bahay namin. Muntik na siya mabiktima. Talaga? Anong nangyari? Naalimpungatan ako noon. Kaya nang makita ko siya, bigla akong tinaga. Kaya lang mabilisan tumakbo palabas ng bahay. Naisip ni Annie na doon pumunta kina Benji sakaling makalabas siya sa gabing gusto niyang humanap ng mabibiktima. Tinitiyak niyang isa sa mga sasama kay Benji ay siya ring kasama sa komitel sa buhay ng kanyang ina. Kaya kailangan niya makatsyempo ng magandang pagkakataon.
Bakit natahimik ka sa mga sinabi ko? Hindi naman. Hindi ko akalain na meron pa palang nangyayaring ganun dito. Oo, bihira na nga lang. Kaya ikaw mag-iingat ka din. Oo, salamat. Wala yun. Kahit sa ganung paraan, makabawi naman ako ng tiwala sa inyo mag-asawa. Nang makaalis si Benji, naalala niya ang asawa at ang kanyang biyanana. Ano ang mangyayari sa kanila sakaling maisakatuparan niya ang plano? Paano kung sa pagkakataong yun ay mapatay siya? Napahawak siya sa kanyang tiyana. Kinausap niya ang anak sa sinapupunan. Anak, kailangan magsakripisyo tayo. Alang-alang sa yumao mong lola. Kung hindi tayo pala rin, patawarin mo ko. Maging ang tatay at lolo mo ay tiyak na mamumuhi sa akin. Alam niyang may hangganan ng kanilang lahi, kaya ayaw niyang mabuntis. Hindi niya sinadya yun, pero nangyari. Namumuhi siya sa kanyang sarili. Bakit natuto pa siyang umibig? Bakit hindi mga pangkaraniwang tao na lang ang kanyang naging mga magulang? Mga katanungang hindi niya kayang sagutin. Matinding galit at lungkot ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Nang dumating si Joey, may dala itong mga prutas para sa kanya. Malungkot siyang napayakap dito at napansin naman kaagad yun ng asawa. O bakit? Ganyan ba talaga ang mga buntis? Ewan ko ba, basta pakiramdam ko ang lungkot ko. Siguro nga masyadong emosyonal ang mga buntis. Ang mahalaga naman ay nandito ka na. Magkakasama na tayo palagi. Kinagabihan na, nang tahimik na ang paligid, lumabas na si Annie. Patungo siya sa direksyon ng bahay ni Benji. Naiisip pa lamang niya ay nananabik na siyang makain ng sanggol sa sinapupunan ng asawa nito. Agad siyang nag-anyong aso at marahas na sinugod ang nakaawang na pintuan ng bahay. Hindi niya alam, nakahanda na pala si Benji sa kanyang pagdating. Agad siya nitong inundayan ng taga na ikinasugat niya. Nagkagulo ang mga kasama ni Benji nang marinig ang kaguluhan. Nandun din si Lino. Pinaikutan nila ang bahay. Nang biglang lumabas ang aso, hindi na nila ito pinabayaang makatakas hanggang sa mapatay. Nagpalit na ito sa anyong tao. Nagulat pa sila nang makilalang si Annie ang aswang. Agad namang pinuntahan ni Benji ang kaibigan at sinabi ang pangyayari. Hindi ito makapaniwala na ang mahal niyang asawa ang aswang. Ani, mahal ko. Paano nangyaring ikaw ang aswang? Ani! Wala na tayong magagawa, anak. Hindi ko rin akalain na ang mag-inang Dayo ay lahi pala ng mga aswang. Tama palang usap-usapan noon dahil mula lang naman nang dumating sila dito, nag-umpisa ang pag-atake ng aswang. Masakit man sa atin ang sinapit ng asawa at anak mo. Wala tayong dapat sisihin sa mga nangyari. Alam kong hindi madali sa iyo ang tanggapin ang katotohanan. Pero nandito kami ni Benji para damayan ka. Ay, Benji, asawa at anak kong nawala sa akin. Hindi ko man lang nakita at nayakap ang magiging anak ko. Patawarin mo ko, Joey. Marami na ako naging atraso sa'yo. Hindi ko kasi alam na si Annie ang aswang eh. Ako ang unang nakataga sa kanya. Gayun pala bang anak? Tanggapin mo na ang nangyari. Hindi talaga kayo nakatadhana sa isa't isa ni Annie. Hindi rin kayo makakapamuhay ng normal kung buhay siya. Nakayakap pa rin sa labi ng asawang patuloy na umiiyak si Joey. Nawalan siya ng ulirat sa pagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Lino at inasikaso ang labi ng manugang. Sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang pinagdadaanan, nahihirapan man siyang tanggapin ang katotohanan
ay pinilit niyang bumangon ulit. Itinuna lamang niya ang kanyang atensyon sa kanyang negosyo upang makalimutan ang mapait na karanasan sa buhay pag-ibig. Muli niyang kinuhang katuwang si Benji. Nagpatuloy naman ang kanyang pag-asenso sa negosyong lumihana hanggang sa nakatagpo ulit siya ng babaeng mamahalin habang buhay. Wakas.